Isa ho ako sa nagulat dito po sa naging desisyon ng dalawang grupo na kung saan ay agad po sila naghain ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte noong Lunes, February 2. At ako sa pagkakaalam ko at pagkakaalam din ng marami na hanggang February 6 at iiral yung 1-year ban rule na kung saan ay bawal maghain ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Pero ngayon ho ay biglang nagulat ho ako. Kaya lang, alam niyo ho, medyo malikot ho mag-isip Ito, ano lang naman aking sa pantaha at opinion or maaring sa aking kaisipan na baka ho ito ay patibong para po laban po sa Korte Suprema at sila po ay inilalagay muli sa sitwasyon na magdidesisyon at palilitawin na pabor sa kampo ho ni VP Sara Duterte ang kanilang magiging desisyon. Kasi maaaring umabot na naman ho ito sa Supreme Court na ipinilit nitong dalawang grupong ito na February 2 nag-file sila ng impeachment complaint tapos sasabihin ng Supreme Court, hindi, February 6 ang sabi na pwede na maghain ng impeachment. So, pag pinaburan ho at sinabi ng Supreme Court na hindi, February 6 tayo. So, baka gamitin na naman ho itong sandata ng mga anti-Duterte groups at iba pang mga personalidad, lalo na po yung mga politiko na sa panguna ni na Senator Tito Soto, yan sila Ombudsman Remulla at iba pa na baka silipin, baka palitawin ho na, talaga itong Supreme Court, maka Duterte ho talaga ito Baka ganun ho ang mga posibilidad. Yan lang naman yung aking pananaw o persepsyon na maaaring baka patibong ito. Dahil sa ngayon, parang lumilitaw ho na nagkakaisa ho yung iba't ibang mga grupo at individual na makikita mo pag tinignan mo ang kulay dilaw, kulay pink, o pinaghalong pinklawan, Marcos, kulay pula, komunista, progresibo, ano-ano ba, basta lahat ng kulay ho mga kababayan na kung saan sila po ay lumalaban para talagang wag hong makaupo o wag hong makatakbo sa 2028 presidential elections, ito pong si VP Sara Duterte. So, yun ho. So, noong Lunes, Pebrero 2, ay naghain na po ng impeachment complaint. Ito pong dalawang grupo ito magkakahiwalay na reklamo ito. At yung unang complaint ay inendorso ng Makabayan Black. Itong kasama yung dating mga mambabatas na sina Franz Castro at Nery Colmenares. At samantalang yung pangalawang complaint ay yung grupo naman na pinangungunahan ni Kiko Aquino D. Ito ho. At nakusan, ito, dilawan ho talaga ito, Kiko Aquino. Pamilyang Aquino ho ito. At co-convenor ng Tindig Pilipinas. At siya po ay sinamahan din ni Akbayan Representative Percival Sendanya at mamayang Liberal Representative Laila de Lima. So, yung isa ay grupong mga progresibo, makakaliwa, at ito naman yung mga dilawan at pinklawan. So, dito ho mga kababayan, sa unang complaint ay 3 grounds po ng impeachment ang kanilang binabanggit. Una ay ang betrayal of public trust dahil sa di umano'y pag-abuso sa discretionary powers na may kinalaman dito sa 612.5 million pesos na confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Tapos yung betrayal of public trust. Yan naman dito sa gross disregard ng transparency and accountability. Yung sa audit process naman yan. At yung isa pa, yung betrayal of public trust sa umanay dereliction of official duty. So yun po yung mga basyahan ng unang complaint. Yung pangalawa naman ho ay 5 po ang nakalista sa articles of impeachment na nag-aakusa kay VP Sara
ng constitutional violations, yung graft and corruption, bribery, and accumulated unexplained wealth o gross incompetence and abuse of power. So, yun ho, mga kababayan. At dahil sa kanya raw di umano na kinunsente itong extrajudicial killings at diyan po sa ating gobyerno. So, yun ho, dalawang grupo ho yan ang naghain po ng, ng kaso laban po kay BP Sara Duterte. Pero dito ho, chinek ko ho, mga kababayan, yung naunang desisyon ng Supreme Court. Ito ho, na kung saan ay, di ba, noong July 25, 2025, yung Supreme Court ay naglabas po ng desisyon na kung saan yung impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte ay idineklarang unconstitutional laban po sa ating saligang batas. At until February 6, 2026, ay wala pong mangyayaring paghahain. So, doon po nagkabisa yung tinatawag na one-year bar rule. Yun ho. Pero ngayon, nakakagulat, bakit February 2 nag-file na po ng complaint ito hong dalawang grupong ito. So, ako naman ay naisip ko lang, baka naman ito'y patibong para talagang sadyain na magkaroon po ng kontrobersiya na naman ang Supreme Court at magalit daw sa kanila ang taong bayan. Kasi sa ngayon, talagang marami pong kumukumbinsi at nanunulsol sa publiko na dapat magalit sa Supreme Court na sinasabing judicial overreach, kung ano-anong mga aligasyon laban po sa mga maestrado ng Supreme Court. Kasi dito ho, kapag magkakaroon na naman ng pagtatalo-talo rito, February 2 ba o February 6? So, ihain po yan sa Supreme Court. Tapos, magdidesisyon ng Supreme Court, hindi, February 6. So, eto na, baka ganun ang dampot. Nako, eto na. Kinampihan na naman ng Supreme Court itong mga Duterte na ito, dapat February 2, February 6. So, ang iniisip ko, mga kababayan, baka naman gumagawa sila ng eksena na kung saan para talagang makumbinsi at magalit na po ang tao dito po sa Supreme Court. Kaya naman, ito hong si Batangas Representative at House Committee Chairperson, Chairperson ng House Committee on Justice, na si Gervil Luistro, na kung saan ay nagdanais raw po siya ng maglabas ng paglilinaw ang Supreme Court hinggil sa issue ito kasi kanya-kanya conflicting po yung interpretasyon dito po sa ruling sa one-year prohibition. Yun ho. Kasi ito hong desisyon, mga kababayan, ay kung pag-uusapan yung original decision ng Supreme Court na ang basis ay yung one-year prohibition period na impeachment complaint ay hanggang February 5 magtatapos yung one-year bar rule. Tapos February 6, pwede na mag-file ng impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Pero kung ang pag-uusapan naman daw ho at kung tutukuyin yung resolusyon, nakaraan lang na kung saan ibinasura ng Supreme Court yung motion for reconsideration ng House of Representatives na naihain noong December 2, 2024. Lilitaw naman ho, mga kababayan, na January 14, 2025, at so lilitaw na yung one-year prohibition period ay naglaps na ho noong January 15. So, pwede na ho mag-file ng impeachment complaint mula January 15, 2026 hanggang ngayon. So, February 2 sila nag-file ng kanilang kaso. O February 2, nag-file ng kaso, di ba? So, yun ho, ano ba talaga ang talagang dapat ho rito? So, kung may maghahain o magpa-file ng kaso o paglinaw, siguro mas maganda yun. Baka pwede lang statement to gawin ng Supreme Court or kinakailangan pa ba ng unbank decision yan? Yun ho. Pero ako, kinakatakot ko lang ho rito, mga kababayan, siguro simpleng paglilinaw na lang ho yan, ng Supreme Court kung ano ba mananaig. Pero dito sa pinakahuling
decision, wala namang silang binabago eh. Ako hindi ako abogado, pero nung binasa ko, wala naman silang sinasabi na binabago. Binanggit na wala ko kasi yung unang resolution, yung kanilang desisyon, ay hanggang February 5 to February 6, 2026, pwede na ho mag-file ng impeachment complaint. Eh, dito sa yung yung pinalpo na desisyon, wala akong nakalagay eh. Yun lang naman ho, at ang binabanggit ko, baka naman talagang, baka sinasadyang lituhin. Kaya ingat po Supreme Court. At sa ngayon, makikita nyo naman ho, yung mga talagang tumutulig sa pusa inyo, yung mga kilalang kritiko po ngayon ng Duterte. Kampo po ng mga Duterte, yan, siyempre, sila Senate President Tito Soto, sina Ombudsman Boying Rimulya, na parang, birin mo, ang ginawang basihan ni Ombudsman Rimulya ay itong si Senator Tito Soto na hindi naman abogado. Birin mo, abogado si Ombudsman, Tapos ang ginawa niyang, parang, ginawa niyang sandigan, rason, sabi nga ni Tito Soto mukhang may pag-abuso ang Supreme Court, dapat magtsatsa na. Ginawa pang dahilan, tapos yung dalawang yan, hindi naman nila mailatag, ano ba talaga yung particular na provision na gusto nyong amyandahan sa saligang batas para masabihin na bakit lumabag o lumagpas sa kapangyarihan ng Supreme Court. Wala sila sinasabi. Basta ang kanilang naratibo, hindi, umabuso. Magtsatsa na tayo. Yun lang ho. Gusto ho nilang galitin ho ang taong bayan. Tapos pag makaririnig nyo naman, yung mga paliwanag ho ng mga retired justices, retired justice itong si, halimbawa, si Carpio, Antonio Carpio. Yan, talagang kita nyo naman dilawan, pinklawan, talagang isa po yan sa mga kritiko rin ng Duterte, talagang inaano niya, binabaluktot niya yung yung desisyon ng Supreme Court. Wala hong delikadesa mga kababayan, kasi ito, kaya ako nabanggit na walang delikadesa, kasi alam niyo diyan ka nang galing si Justice Carpio. So kung ano man ang desisyon ng Supreme Court, alam mo ang galawan diyan sa loob. Nagkasundo ni isa man, wala hong kumampi at nagsabi na hindi labag sa konstitusyon. Lahat po, yung 13, unanimous nga na kung saan ang sabi, unconstitutional yung naging paghahain ng articles of impeachment ng House of Representatives sa Senado. So, ni isa man wala hong tumutol na sinabing labag sa saligang batas. Pero itong si Carpio, parang binabaligtad niya na parang lumagpas daw sa kapangyarihan, kung ano-ano, etc. etc. Alam mo, dapat kung mayroong delikadesa, siguro pinakamainam, wag na ho siya magsalita. Kasi galing ho siya sa institusyon na yan dyan ho siya talagang matagal din yung kanyang karera. Tapos bigla mong pupulaan yung dati mong bahay na pinaglilingkuran at ilang taon mo ring, di ba? Diyan ka nanirahan, kumbaga siya, di ba? Na dating ang maestrado ng Supreme Court. So, yun ho. Kaya nga, halimbawa, sa mga tao na galing ka ron, kung minsan ako, mas maganda ho na manahimik ka na lang di ba? Kasi, bakit nung nandun ka, wala ka bang kapalpakan na nangyari doon? Wala ba kayong, wala bang mga pagbatikos, pag-question sa mga naunang desisyon sa inyo? Pero, di ba, meron din, kasi normal lang kapag natalo sa kaso, ang isang partido, sasabihin, naku, mali ang desisyon. Ganun mas marunong ka pa sa yung pong responsibilidad ng Supreme Court, sila po ang nag-i-interpret ng batas. Pag merong pagtatalo, yung dalawang magkabilang panig, nandiyan ang Supreme Court, hindi, ito ang tama. Dapat irespeto mo. Kung ayaw niya magrespeto, di wag na kayo mag-file ng kaso sa Supreme Court, di po ba? So, yun lang mga kababayan, ang binabanggit ko rito. Kayo ano masasabi nyo? Naisip ko lang naman na baka patibong ito para magkaroon po sila ng armas na lalong wakwakin, siraan ang Supreme Court at pilit na idikit. Dahil sabihin ako, yan, laging pabor yan sa mga Duterte. Yung kanyang mga desisyon, di ba? Nung una, idiniklarang unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngayon naman, yung pecha, February 6,
Tapos dapat February 2, pwede na. So, yan ho. Ingat lang ho. Kayo ho, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan ho ngayon. At yun lang naman ho, naiisip ko lang. Dahil sa ngayon, parang nagkakaisa. At lahat ho, talagang nagkakandara pa. Sama-sama, sanib puwersa. Na ang ika nga sabi, wag hong payagan na makarating sa 2028 presidential election si VP Sara Duterte kasi base po sa mga survey, malamang siya pong manalo at maging presidente sa 2028. Ganun lang naman ho ang mga perception. Kaya lahat ho talagang gagawin po ang lahat. Ultimo si Santo Trillanes kumbaga sana parang kung sakaling hindi raw po lumusot yung mga ganitong mga banat ho sa vice presidente, yung sabi niya nga, iboboto ba yan magnanakaw mga ganun na, pinipersonal na ho, mga kababayan Wala na ho sa issue. So talagang sila po ay desperado na, yun ang tama. Desperado na para siraan si VP Sara Duterte. Pinakamainam mo, kung talagang may basihan at di magkaso ho kayo. At sa pagka-file ng kaso, dapat sundin nyo yung proseso. Kasi ito yung 19th Congress, di ba? O, kinasuhan nyo ang Vice Presidente, pero hindi kayo sumunod sa rules sa panuntunan. Kaya sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Hindi nga, hindi nga ginalaw ng Supreme Court yung merito na may kasalanan ba o wala si VP Sara. Dito sa aligasyong ito, wala akong pakialam Supreme Court doon. Ang kanilang issue, yung rules, sumunod ba yung mga kongresista sa panuntunan? Oo o hindi. O, nalaman ng Supreme Court, sabi ko nila, hindi sila sumunod. Unconstitutional. O, yun lang po. Sige po, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sa ating mga kababayan, baka may Facebook account po kayo. Paki-follow po yung aking FB account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.